Doc Camille, paano natin matutulungan ang isang tao na matutong humarap sa pananagutan? Okay, ang una-una, nakakalimutan yun, dapat niya sisihin yung may-ari ng sili. Dahil siyang nagpahiram. Siya nagpahiram. Correct. Anyway, dito nakikita natin, Ato Karing, na napaka-illogical lahat ng mga reasoning nila. Alam niya, sa isang tao na pag ganito ang pamamaraan nyo para magkaroon ng ganitong klaseng katwiran, hindi kayo mananalo. Dahil kasi dapat isipin yung maigi kung nagkapalit kayo ng sitwasyon. Sige nga, Ate Jenny, pababayar mo ba sa kanya? Di ba? Tignan niyo maigi yung perspektibo na kung si Gigi yung pinahiram mo at tapos nasira yung bagay na yun, ikaw ba pababayaran mo o ganito rin ang magiging sitwasyon na mag-aaway-away lang kayo? Kasi dapat tignan yung maigi, no? Pagdating sa ganitong pagkakataon, mas maigi disengage. Ano ibig sabihin? Nagkakainitan kayo eh. So tigilan nyo na yung pag-aaway na to. Pag-isipan yung maigi kung paano nyo mababayaran yung 4 na sila na yan. Ang liit-liit nung pag-aawayan natin, kung magkanong halaga lang, tapos umaabot kayo sa ganitong klaseng pag-aaway. So sana magkaroon ng pagkakataon na hindi lang kape, siguro mas maigi talaga, bumalik tayo sa kape. Uminom kayo uli lahat ng kape para matakot kayo at minervyusin kayo sa mga pinaggagawa nyo. Tapos, pagkatapos niyan, magsalo-salo kayo na may kasamang biskwit. Kaya lang, iba na yun. So, sana magkaayos kayo. Yun lang po. Ayan, Doc Camille, maraming salamat. Dr. Love, may halimbawa ba sa Biblia tungkol sa ganyan? Mahirap maghanap sa Wala Biblia yatang ng ganyan. monoblock sa Biblia. Monoblock? Oo. Hindi pa uso ng monoblock nung araw. Pero naalala ko na kanina yung ibig sabihin, for every action, there is a consequence. Simple lang to, ha? Si Gigi at si Jenny, pareho kayong may responsibilidad. Si Gigi kasi ay nanghiram ng monoblock at yung hiniram niya, ipinahiram niya sa kaibigan niya. Magandang intention. Pero ang lesson natin dito, kung kaya mo, kung wala ka, magtiis ka. Kung may pera ka, bumili ka ng monoblock mo, no? Or kung manghihiram ka, siguruhin mo na ikaw mismo ang magbabalik doon sa hiniraman mo. Kasi ikaw ang mananagot sa may-ari. Pinahiram mo sa kanya. Ngayon, nasira sa kanya, kay Attorney Lorna na ang magpapaliwanag. Jenny, I think may responsibility ka rin dahil ikaw ang humiram sa kanya, no? So, yun lang, ganun lang kadali ang buhay natin. Huwag na natin pahirapan. Uminom tayo ng kape. Ayan! Kape muna tayo. Attorney Lorna, kung walang kasulatan or kasunduan, maaari pa bang singilin? Oo, maaaring singilin. Kasi ang kontrata, hindi lang written, pwedeng verbal. So yung, lalong-lalo na dito sa sitwasyon nyo, mukhang verbal, no? Pinag-usapan lang, pahiram, tapos pinahiram. Gamitin na kasi pasapasang obligasyon. Pero lagyan natin ng terms para may matutunan tayo ngayon. Yung ikaw, Gigi, pag inabla ka, ang tawag doon na nag-abla, claim. Claim sa'yo. Ikaw naman, sinasabi mong hindi mo kasalanan, pwede kang, pag kinasuhan ka, pwede kang mag-file ng counterclaim kay Jenny. Si Jenny naman ay magbayad kasi hindi naman siya ang nagsira. 4 na nag-iinuman nagsira. Ang tawag doon, cross-claim. Pangalawa, yung mga nag-iinuman, alam mo, trabaho yan ng tanod ng barangay. Pag may nag-iinuman na ganyan at merong nag-aaway, lasingan at nagkakagulo, nagtatapunan ng monoblock, dapat hindi ikaw ang pulis dyan, dapat tumawag ka ng tanod yung sa barangay para hindi ba, may seguridad ang mga tao sa barangay. Yan ang trabaho dapat ng tanod. Umiikot-ikot sila sa gabi, di ba? To maintain peace and order sa barangay. Ang tanungin natin, yung totoong may-ari ng monoblock, nakikinig kaya siya ngayon? Sinabi mo na ba na nasira lahat? Opo, pinababayaran niya po sa akin. Sinisingil. Magkano sinisingil sa'yo? 4 po yun at 3 ng isa. Na 1, 2. Okay. Bahala na si Dr. Love doon. Yeah! Washing machine!
sinubo ka na, Dr. Love, wala ka ng ano dyan. Si Attorney Lorna Capuna na yan. Wala ka nang magagawa. Oo.